Alright guys, open your Peddler app. Then, make sure guys na set up nyo po yung personal details nyo dito sa app para working na po siya. Okay? So, ito po yung mga transaction. Okay, yan. Receive money, send. Yan, yung mga receive, yan po yung kinolekta ko. Yung send ay transfer ko sa aking banks and e-wallets. Okay? So yan, balik tayo. So yun, paano nga ba mag-receive ng payment kay client o kay customer, okay? So i-click mo lang itong at as tools. Tools, yan brush. Alright, so click nyo itong collect, no? Collect. Itong send kasi is isa-send mo siya sa iyong e-wallets or e-banks. Yung deposit naman, same lang din, galing sa inyong banks or e-wallets, pwede dito. Since pag-receive tayo, yan, select collect, yan. So dito guys, no, dalawa siya. Yung isa is yung i-enter mo yung amount, okay, dito, no, i-enter mo siya yung amount, tapos i-send mo yung QR code kay client. At yung isa naman guys is yung printable na QR, no. Dito si customer na yung mag-input ng amount. Okay, so since ang gagawin natin is yung QR code, tayo na yung mag-input ng amount, no. Bali ito lang ang ating gagamitin guys, no. Ito dynamic na QR code. Okay, so click nyo lang yan. So na-download na yan, na-download na guys yung ating ito yung QR code, no. Ito naman yung pricing. So, halimbawa yung price na kino-collect tayo kay client is 1,000. So, meron dyan mga collect fee, no? Okay? So, since na-download na natin ang ating QR code sa ating tawag doon, gallery, let us check sa gallery. Okay? So, ito ang ating yan, narito ang ating can collect QR code, no? Andyan po yung aking pangalan ng aking travel agency, Donsel's Travel & Co. Okay, so na-save na natin. Ito tayo sa ngayon sa ating e-wallets, no, or e-wallets or kaya sa banks. Any banks na online banking na supporting QR code payment. Okay. So, yun guys, no, post ko lang. Yun, nakalagin ako. Meron akong laman na merong 3,300 yung laman yung aking PNB. So, let us click this transfer guys, then no, select niyo po yung transfer tapos QR code. Okay, so select QR code, then ayan, so dalawa guys na pwede niyo pong i-scan yung code o kaya import, since isa lang yung gamit niyo cellphone. So i-save niyo sa gallery tapos import niyo lang, no, import from gallery. Okay, yun, select niyo lang yung QR code. So ayun na, maglalagay ako ng amount 100. Okay, yung transaction fee libre siya. Kahit wala na yung purpose, okay na yan, no? So let us click continue. Yan, personal savings, pamunta sa ating QR code doon sa Travel & Co. and confirm. Yan, so magbibigay ng OTP si tawag doon si PNB for the allow lang natin tapos confirm. So ayan na, successful na ating ginawang payment sa merchant doon sa QR code. Okay, so let us back, log out lang ako. Okay, so yun na, nag-message na si Can Collect. Yun, success sabi niya. Okay, wait lang. Yun, yung sabi niya is success, received 98 pesos from John G. Celis, no. Yung account ending is 4860 sa ating PNB. So bakit 98 lang? Kasi meron siyang fee doon sa bracket sa table na pinigay ko, meron siyang fee. Yung fee pwede mo i-pass through sa client or hindi na, depende na po yun sa inyo. Okay, so let us check sa ating Can Collect. So yun guys, no, meron kayo na yung ating balance is 20 lang, ngayon naging 120, 22, tapos ngayon naging
120 na siya. Okay? So yun, plus 98 na pumasok galing sa PNB. So yun, ito yung transaction details, receipt number, plus transaction ID. So yung amount 96, no? Yung collect fees 4, pero may income tayong system share na 2, kaya 2 lang po yung nabawas sa atin. So ganun po yun nag-work yung CanCollect, yung receive payment doon sa dito sa CanCollect via Peddler. So same goes din po sa ibang e-wallets or ibang banks, basta yung online banking at e-wallets is support ng QR code payment, yung cashless payment via QR code. So yun lang po guys mga ka-peddler, ganyan po kabilis o kadali gamitin kung paano mag-receive ng bayad kay client through our CanCollect powered by Peddler. Yun, kung nagustuhan nyo ating maikling video na ito, please like this video and hit that subscribe button para ma-update kayo sa iba pang uploads. So thank you, bye bye.